Ang marangyang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Montenegro ay bumukas nang may mabagal at nakakapangilabot na tunog na tila ba bumubukas ang bibig ng isang halimaw upang iluwa ang pinakabago nitong biktima. Mula rito, isang babaeng nasa edad 40 ang tumakbo palabas na parang hinahabol ng 10 demonyo. Punit-punit ang laylayan ng kanyang uniforme, may mga mantsa ng kulay berdeng pintura sa kanyang buhok at ang kanyang mukha ay nababalutan ng pinaghalong pawis at luha. Impyerno-impyerno ang bahay na to. Sigaw niya sa security guard na nagmamadaling isara muli ang tarangkahan. Hindi na ako babalik dito, kahit kailan, kahit bayaran niyo pa ako ng 1,000,000 piso. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, pinanood ni Daniel Montenegro ang eksena sa ibaba. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay gusot, ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog at ang anino ng 1 linggong balbas ay bakas sa kanyang panga. Pinanood niya ang ika-37 yaya na sumakay sa taxi, humarurot palayo at tuluyang naglaho sa kalsada ng Forbes Park. Ika-37, sa loob ng 2 linggo. Bulong niya sa sarili. Napasandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata ang imahe ng kanyang yumaong asawa, si Catherine, ang tanging naglalaro sa kanyang isipan. Ang matamis nitong nangiti, ang halakhak nitong pumupuno sa bawat sulok ng mansyon. Lahat ng iyon ay alaala na lamang. Isang malagim na aksidente sa sasakyan ang biglaang kumuha sa liwanag ng kanilang tahanan. 1 taon na ang nakalipas. Tumunog ang kanyang telepono. Si Adrian, ang kanyang personal na katulong. "Sir Daniel," sabi ng boses, sa kabilang linya may halong pag-aalinlangan. "Tumawag na po ako sa lahat ng ahensya sa Metro Manila. Blacklisted na po tayo. Wala na pong professional na yaya ang gustong tumanggap ng trabaho dito." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula kay Daniel. Kung ganon, wala na tayong pagpipilian. Tumingin siya sa labas, sa dating hardin na ngayon ay puno ng mga sirang laruan at nagkalat na damit. "Adrian, humanap ka ng kahit sino. Hindi na yaya, isang tagalinis. Kahit sinong handang pumasok sa pamamahay na ito, kunin mo. Doblehin mo ang bayad kung kinakailangan." Sa kabilang dako ng syudad sa isang maliit na kwarto sa Sampaloc, naghahanda si Grace Reyes para sa panibagong araw. 5:00 pa lang ng umaga, ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa hangin. Sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa ay nakabukas ang isang libro sa child psychology. Pangarap niyang maging isang psychologist, ngunit kailangan niyang magtrabaho bilang tagalinis sa umaga para matustusan ang kanyang pag-aaral sa gabi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero mula sa isang ahensya. "Grace, may emergency service kami. Isang mansyon sa Forbes Park. Doble ang bayad kailangan ngayon na," sabi ng ahente. Nag-alinlangan si Grace. Ang Forbes Park ay malayong-malayo mula sa kanya. Ngunit ang salitang "doble ang bayad" ay musika sa kanyang pandinig. Malaking tulong yon para sa kanyang matrikula na malapit nang mag-due. "Sige po," sagot niya ng may determinasyon. "Ibigay niyo po sa akin ang address. Darating ako." Makalipas ang 2 oras, huminto ang sinasakyan niyang taxi sa harap ng isang mansyon na kasinlaki ng isang maliit na palasyo. Sinalubong siya ng security guard na may awa sa mga mata. "Good luck, ma'am, sabi nito na tila ba ipinapaalam na si Grace ay papasok sa isang delikadong lugar. Si Daniel mismo ang sumalubong sa kanya sa malawak na pinto. Ang itsura nito ay malayo sa mga bilyonaryong nakikita niya sa telebisyon. Mukha itong pagod-wasak at desperado. "Ikaw si Grace Reyes?" tanong ni Daniel, ang boses ay pagod. "Opo, sir. Kailangan lang ng bahay na ito ng malalim na paglilinis," sabi ni Daniel, umiiwas ng tingin. "Ang mga anak ko, may pinagdadaanan sila." Habang pinipirmahan ni Grace ang kontrata, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas.
Sinundan ng hagiggikan ng mga bata. Nag-angat ng tingin si Grace. Mga anak niyo po. Tumango lang si Daniel at sa mga mata nito nakita ni Grace ang isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng isang taong nawalan. Nang matapos ang papeles, iniwan ni Daniel si Grace sa entrada. Kailangan kong umalis. Bahala ka na dito. Pagkaalis ni Daniel, naramdaman ni Grace ang 5 pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa engranding hagdanan. Doon nakatayo ang 5 magkakapatid na babae, parang isang maliit na hukbo na handa ng sumugod. Hello, bati ni Grace nang may pilit na ngiti. Ako si Grace. Nandito ako para maglinis. Walang sumagot. Tanging matatalim na tingin ang ipinukol sa kanya. Tagalinis lang ako, hindi ako yaya. Dagdag niya sinusubukang pag-aani ng tensyon. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang pinakamatanda isang batang babae na nasa mga 12 taong gulang na may matatalas na matang katulad ng sa kanyang ama ay humakbang pasulong. Siya si Zoe. Sa likod niya ay si Ella na kinakagat ang kanyang kuko, si Arya na nagtatago sa likod ng kapatid, at ang isang pares ng kambal sina Faye at Sky na may magkaparehong mapanuksong na ngiti sa kanilang mga labi. Tinitigan ni Zoe si Grace mula ulo hanggang paa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dito, sabi ni Zoe sa isang boses na nakakakilabot sa lamig, sinusubukan naming sirain ang mga tao. Huminto siya, tinitiyak na bawat salita ay tumatagos. Tignan natin kung gaano kakatibay. Nagtawanan ng kambal bilang pagsang-ayon. Nanatiling kalmado si Grace. Kahit pa may kung anong kumirot sa kanyang dibdib, kilala niya ang tingin na iyon, ang tingin ng isang batang nasasaktan. Magsisimula ako sa sala. Sabi na lang niya at tinalikuran ang mga ito. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang bulong ni Zoe sa kambal. Ihanda niyo ang mga ipis. Tignan natin kung sisigaw siya. Hindi natakot si Grace. Sa halip isang pamilyar na bigat ang kanyang naramdaman. Ang bigat ng isang tahanan na puno ng alaala at pighati. Pagpasok niya sa sala, natigilan siya. Ang dapat sana'y isang eleganteng silid ay para nang dinaanan ng isang buhawi. Ang mga una ng sofa ay gutay-gutay, may mga mantsa ng pagkain sa dingding at mga basag na laruan ang nagkalat sa mamahaling Persian carpet. Ito ay hindi ordinaryong kalat. Ito ay isang mensahe, isang deklarasyon ng digmaan. Napabuntong hininga si Grace. Tumingin siya sa paligid, hindi sa kalat kundi sa espasyo sa pagitan nito. Dito sa gitna ng kaguluhang ito, nakita niya hindi ang galit ng mga bata, kundi ang kanilang nagdurugong mga puso. At sa sandaling iyon alam niya na ang trabaho niya sa bahay na ito ay hindi lang basta paglilinis. Sa halip na magpakita ng galit o pagkabigla, isang malalim na buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Grace. Para sa kanya ang winasak na sala ay hindi isang personal na atake, kundi isang desperadong sigaw ng mga batang hindi alam kung paano ipahayag ang kanilang sakit. Inilapag niya ang kanyang bag sa isang sulok, tinalian ang kanyang buhok, at nagsimulang magtrabaho na may katahimikan at determinasyon na tila ba isang siruhano na mag-oopera. Pinapanood siya ng 5 magkakapatid mula sa hagdanan, naghihintay ng pagsabog, isang sigaw, isang sumbat, kahit isang senyales ng pagkabigo. Ngunit wala. Ang tanging maririnig sa buong kabahayan ay ang ugong ng vacuum cleaner at paminsan-minsan isang mahinang himig. Humuhuni si Grace ng isang lumang awiting bayan. Mula sa kanyang probinsya, isang kantang madalas awitin ng kanyang lola habang sila'y naglilinis. Ang simpleng melodya ay tila isang panangga, laban sa bigat at dilim ng mansyon. Hindi nagtagal ang pagkainis sa mukha ng kambal na sina Faye at Sky ay napalitan ng pagkamausisa. Hindi ito ang inaasahan nilang reaksyon. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan at umupo sa sahig, pinapanood ang bawat galaw ni Grace. Si Ella naman ay nanatili.
Sa itaas kinakagat ang kanyang kuko habang pasimpleng sumusulyap. Si Arya ay nagtago sa likod ng isang haligi. Si Zoe lamang ang nanatiling matatag sa kanyang pwesto, sa itaas ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng paghamak. Sinimulan ni Grace na pulutin ang mga pira-pirasong laruan. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang kahon. Habang inaayos niya ang mga gutay-gutay, naunan, napansin niyang papalapit ang kambal. Bakit hindi ka galit? Tanong ni Faye, ang boses ay halos pabulong. Oo nga, segunda ni Sky. Yung huling yaya umiyak. Ngumiti ng bahagya si Grace, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Bakit naman ako magagalit? Kalat lang to nalilinis. Ang mga bagay na nasisira na ayos. Huminto siya at lumingon sa kanila. Pero ang mga pusong nasisira, mas mahirap ayusin. Ang sagot ni Grace ay muling ikinagulat ng kambal. Nagkatinginan sila, hindi alam ang sasabihin. Ipinagpatuloy ni Grace ang paglilinis nang makita niyang sinusubukan siyang guluhin ng kambal. Sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang basahan, hindi siya nagalit. Sa halip ginawa niya itong isang laro. Naku, nasaan na kaya ang basahan ko? Baka nagbakasyon. Sabi niya na may halong pagbibiro. Matutulungan niyo ba akong hanapin? Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, isang tunay na halakhak ang narinig mula sa kambal. Nakipaglaro sila ng taguan sa basahan at sa loob ng ilang sandali, ang sala na dating isang battlefield ay naging isang palaruan. Mula sa itaas nanlilisik ang mga mata ni Zoe. Ang kapangyarihan niya sa mga kapatid ay tila unti-unting nawawala. Nagpapaawa ka lang, biglang sabi ni Zoe mula sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng kamandag. Natahimik ang lahat. Hinarap siya ni Grace nang may kalmadong ekspresyon. Hindi ako nagpapaawa, Zoe. Sinusubukan ko lang intindihin. Wala kang naiintindihan. Sigaw ni Zoe. Hindi mo alam ang pakiramdam ng mawalan. Tinitigan ni Grace si Zoe at sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang sarili niya, 10 taon na, ang nakalipas galit sa mundo, galit sa lahat. Alam ko ang pakiramdam. Sagot ni Grace sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. Noong bata pa ako kinuha ng isang malakas na bagyo ang mga magulang ko. Isang gabi kasama ko pa sila. Kinabukasan wala na. Kaya oo, Zoe, alam na alam ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Walang sino man ang nakapagsalita. Ang pag-amin ni Grace ay hindi isang kwento para kaawaan. Ito ay isang katotohanan na binitiwan niya na parang isang bato sa isang tahimik na lawa. Natigilan si Zoe. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto, ang pinto ay malakas na isinara. Nang dumating ang oras ng hapunan, isang amoy na matagal nang hindi na amoy sa mansyon ang kumalat ang amoy ng bagong lutong pagkain. Nagluto si Grace ng mainit na manok na tinola. Isa-isang nagsibabaan ang mga bata, maliban kay Zoe. Umupo sila sa malaking lamesa nag-aalangan, ngunit halatang nagugutom. Si Ella, Arya at ang kambal ay nagsimulang kumain ng tahimik. Isang maliit na tagumpay para kay Grace. Ilang sandali pa bumaba rin si Zoe. Umupo siya sa kanyang upuan sa dulo ng mesa at tinitigan lamang ang kanyang walang laman na plato. Kumuha si Grace ng isang mangkok, nilagyan ito ng kanin at tinola at dahan-dahang inilapag sa harap ni Zoe. Zoe, kumain ka na, sabi ni Grace sa malumanay na boses. Kahit kaunting sabaw lang, itinulak ni Zoe ang mangkok palayo. Hindi ako gutom. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Pilit ni Grace kinuha ang sandok para lagyan muli ng sabaw ang mangkok ng dalaga. Iyon na ang huling patak. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinampas ni Zoe ang kamay ni Grace. Ang mangkok ay lumipad sa ere at bumagsak sa sahig na may nakabibinging tunog ng nabasag na porselana.
Ang sabaw at mga piraso ng manok ay tumalsik sa sahig. Sinabi ng ayoko gahino. Sigaw ni Zoe, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumayo siya, ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi namin kailangan ng kahit sino. Napatigil sa pag-ingay ang buong bahay. Ang kambal ay napahawak sa kanilang bibig. Si Ella ay nagsimulang hilahin ang kanyang buhok, isang senyales ng matinding pagkabalisa. Si Arya naman ay nagsimulang manginig sa takot. Si Grace ay nanatiling nakatayo, may mga talsik ng mainit na sabaw sa kanyang damit. Tinitigan niya si Zoe. Hindi galit ang nakita niya kundi sakit. Isang napakalalim na sakit. At sa gitna ng tensyon na yon, bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok si Daniel Montenegro, pagod mula sa maghapong trabaho. Natigilan siya sa kanyang nakita ang nabasag na pinggan sa sahig, ang kanyang 4 na anak. Natakot na takot si Zoe, na nanginginig sa galit, at si Grace, na nakatayo sa gitna ng lahat. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may bakas ng pighati. Ang kanyang tingin ay nagpalipat-lipat mula sa kanyang panganay na anak patungo sa bagong tagalinis. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit, kung ano ang sasabihin, o kung paano aayusin ang panibagong gulo sa kanyang nasirang tahanan. Nakatayo si Daniel Montenegro sa may pintuan, parang estatuwang hindi makagalaw, habang ang tensyon sa silid-kainan ay halos hinihiwa ang hangin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makakilos, si Grace, na ang unang gumawa ng hakbang. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinulot ang bawat piraso ng nabasag na mangkok, nang may pag-iingat na tila ba ito ay mga pira-pirasong alaala. Nang walang natira, kundi ang mantsa sa sahig, tumingala siya hindi kay Daniel, kundi diretso sa mga mata ni Zoe na puno pa rin ng galit. "Naiintindihan ko," sabi ni Grace sa isang boses na mahinahon at puno ng pag-unawa. "Minsan mas madaling magalit kaysa umamin na nasasaktan ka." Ang mga salitang yon ay tumama kay Zoe na parang isang sampal na hindi niya nakita. Ang kanyang depensa ay gumuho sa isang iglap na palitan ng pagkalito. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Ang malakas na pagsara ng pinto, ang tanging ingay na nagpaalala sa lahat ng nangyari. Naiwang tulala si Daniel. Pinanood niya kung paano kinuha ni Grace ang basahan at nagsimulang linisin ang sahig na para bang walang nangyari. Sa loob ng 1 taon, nasanay siyang ang ganitong mga eksena ay nagtatapos sa sigawan, iyakan at pag-alis ng yaya. Pero ngayon, isang nakabibinging katahimikan at kahinahunan ang naiwan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na pagmamasid para kay Daniel. Napansin niya ang mga maliliit, ngunit makabuluhang pagbabago sa kanyang mga anak, mga pagbabagong idinulot ng presensya ni Grace. Isang gabi nagising si Daniel sa isang mahinang hikbi. Dahan-dahan niyang sinundan ng tunog at nakita ang siwang sa pinto ng kwarto ni Arya. Sumilip siya. Nakaupo si Grace sa sahig sa tabi ng kama ni Arya habang ang bata ay nanginginig at hirap huminga, isang atake ng pagkataranta. "Sige Arya, sabayan mo ako." Narinig niyang bulong ni Grace. 5 bagay na nakikita mo sa paligid mo, sabihin mo sa akin." "Iyong ilaw, unan kumot, pinto. Ang kamay mo," sagot ni Arya sa pagitan ng mga hikbi. "Magaling. Ngayon 4 na bagay na nahahawakan mo." Pinanood ni Daniel habang matiyagang ginagabayan ni Grace ang kanyang anak, pabalik sa kalmadong paghinga. Ginagamit niya ang isang teknik na natutunan niya sa kanyang mga libro sa psikolohiya. Sa loob ng 10 minuto, ang mabilis na paghinga ni Arya ay bumagal at ang panginginig ng kanyang katawan ay nawala. Bago umalis, hinalikan ni Grace si Arya sa noo at sinabing, "Hindi ka nag-iisa." Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon,
Nakita ni Daniel ang isa sa kanyang mga anak na makatulog ng mahimbing pagkatapos ng isang masamang panaginip. Kinabukasan, habang naglilinis si Grace sa silid ng kambal, napansin niya ang isang mamasa-masang kumot na maingat na itinago sa ilalim ng kama ni Sky. Hindi siya umimik. Kinuha niya ito, isinama sa iba pang labahin at pinalitan ng bago. Nang hapong iyon nilapitan siya ni Sky, ang muka ay puno ng hiya at takot. Nakita mo? Bulong ng bata, hindi makatingin ng diretsyo. Umupo si Grace para maging kapantay niya ang bata. Ang alintanong niya na parang walang alam. Yung kumot ko, nabasa ko na naman. Hinawakan ni Grace ang kamay ng bata. Alam mo ba noong kasing edad mo ako, ganyan din ako. Lalo na kapag malungkot ako o may kinatatakutan. Normal lang yan, Sky. Tumingin siya sa paligid. Gusto mo ba ng sikreto nating dalawa lang? Tumango si Sky. Mag-iiwan ako ng malinis na kumot at pamalit sa loob ng aparador mo gabi-gabi. Kung mangyari ulit, pwede mo nang palitan mag-isa. Walang ibang makakaalam. Sikreto lang natin to okay. Isang nangiti ng ginhawa ang sumilay sa mukha ni Sky. Isang mabigat na pasanin ang tila nabunot sa kanyang maliliit na balikat. Ngunit ang pinakanakaantig kay Daniel ay ang nangyari sa silid ng musika. Ang piano ni Catherine ay nakatayo roon na tatakpan ng puting tela, parang isang puntod na puno ng alikabok at masasakit na alaala. Si Ella na dating mahusay tumugtog ay hindi na tumuntong sa silid na yon, simula nang mamatay ang kanyang ina. Isang hapon, nakita ni Daniel si Grace sa loob ng silid. Maingat niyang inaalis ang takip ng piano. Pumasok si Ella, ang mukha ay galit. Bawal yan, sabi niya. Piano yan ni Mama. Alam ko. Sagot ni Grace, hindi na tinag. Kaya nga nililinis ko. Ang mga magagandang bagay dapat inaalagaan kahit pa nagpapaalala sila ng kalungkutan. Naupo si Ella sa isang tabi, pinapanood si Grace habang pinupunasan ang bawat key ng piano. Hindi ko na kaya tumugtog, mahinang sabi ni Ella. Kapag naririnig ko ang musika, naaalala ko lang siya. Masakit. Ang mga alaala ay parang musika, Ella, sabi ni Grace. Minsan malungkot ang tono, minsan masaya, pero lahat sila parte ng isang magandang kanta, ang kanta ng buhay ninyo, kasama ang mama nyo. Hindi mo kailangang kalimutan ng kanta. Kailangan mo lang matutunang pakinggan ulit. Hindi niya pinilit si Ella na tumugtog. Umalis si Grace sa silid, iniwang bukas at malinis ang piano. Kinagabihan habang dumadaan si Daniel, nakita niya si Ella na nakatayo sa harap ng piano. Hindi ito tumutugtog. Ngunit ang isang kamay nito ay nakapatong sa mga key, isang maliit na hakbang na katumbas ng isang malaking paglalakbay. Sa puntong yun, nagdesisyon si Daniel. Kinabukasan ipinatawag niya si Grace sa kanyang opisina. Maupo ka, Grace, sabi niya. Umupo si Grace, may kaunting kaba. Iniisip niya kung may nagawa ba siyang mali. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa. Simula ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Sa loob ng isang taon, ang bahay na ito ay naging isang madilim na lugar. Pero sa loob lang ng ilang linggo, parang may unti-unting liwanag na bumabalik. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Hindi pagtatama ni Daniel. Ang trabaho mo ay maglinis, pero ang ginagawa mo ay paghihilom. Kaya gusto kong maging opisyal ito. Inilapag niya sa mesa ang isang bagong kontrata. Gusto kong kunin ka, hindi na bilang tagalinis, kundi bilang isang child companion para sa mga anak ko. Ang trabaho mo ay alagaan sila, samahan at tulungan sa kanilang paggaling. Itataas ko ng triple ang sahod mo. Natigilan si Grace. Tinitigan niya ang kontrata. Pagkatapos ay tumingin kay Daniel. Ito na ang katuparan ng kanyang mga pangarap, ang mabayaran para gawin ang bagay na gusto niyang gawin sa buhay. Sir Daniel, hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ako. Grace! Putol ni Daniel. Mas karapat-dapat ka
Kaysa sa 37 profesional na nauna sa'yo, isang nangiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Grace. Sige po, tinatanggap ko. Sa sandaling iyon ng pag-asa at bagong simula, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Maya-maya pumasok ang isang katulong yumuko ng may paggalang. Sir Daniel, narito po si Doña Victoria. Ang linin na nanguni. Ang ngiti sa mukha ni Daniel ay biglang naglaho na palitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala. Bago pa man makatayo si Grace, bumukas ang pinto ng opisina. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo habang sinusuri nito ang buong silid. Hanggang sa tumigil ang tingin nito kay Grace mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at hindi maitatagong paghusga. Ang pagpasok ni Doña Victoria Montenegro sa opisina ay parang pagpasok ng isang malamig na hangin. Dala niya ang bigat ng kanyang pangalan at ang awtoridad ng isang reyna. Ang kanyang tingin, matalas at mapanuri, ay lumapag kay Grace na parang isang entomologo na sumusuri sa isang bagong uri ng insekto. May pagkausisa, ngunit may malinaw na distansya. Daniel, anak. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hinalikan niya sa pisngi ang anak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Grace. Hindi mo nabanggit na may bisita ka. Mabilis na tumayo si Daniel, isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Mama, hindi siya bisita. Siya si Grace Reyes, ang bagong child companion ng mga bata. Ang salitang child companion ay tila nagbigay ng masamang lasa sa bibig ni Doña Victoria. Tinaasan niya ng isang perpektong kilay si Grace. Companion, akala ko ba'y isang highly recommended na governess mula sa Switzerland ang kukunin mo? Nagbago ang isip ko, ma. Mas kailangan ng mga bata ang isang taong makakaintindi sa kanila, hindi isang striktong guro. Depensa ni Daniel. Humarap si Doña Victoria kay Grace, ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung ganon, ikaw pala ang gumagawa ng milagro sa pamamahay na ito. Ikinuwento sa akin ni Zoe sa telepono na may bago silang kalaro. Ang paggamit niya sa salitang kalaro ay malinaw na isang pangiinsulto. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, senyora. Magalang na sagot ni Grace, hindi nagpatinag sa matalim na tingin ng matanda. Ang pagdating ni Doña Victoria ay nagpabago sa buong dinamika ng mansyon. Kung si Grace ay nagdala ng liwanag at paghilom, ang Donya naman ay nagdala ng anino, ng tradisyon, panunumbat at matataas na ekspektasyon. Sa hapunan, umupo siya sa kabisera ng mesa, isang lugar na matagal nang bakante. Bawat kilos ni Grace, bawat salita ng mga bata ay kanyang sinusuri. Face Sky, umayos kayo ng upo. Ang isang Montenegro ay hindi kumakain ng nakahukot. Puna niya sa kambal. Ella, anak, bakit hindi ka magsuklay? Ang buhok mo ay parang pugad ng ibon. Sabi niya sa isa pa. Arya, huwag kang magtago sa likod ng baso mo. Harapin mo ang mundo ng may kumpiyansa. Ang mga bata na nagsisimula ng maging komportable ay muling nanigas sa kanilang mga upuan. Ang tanging tuwid na nakatingin sa lola nito ay si Zoe na tila nakahanap ng isang kakampi. Lola, alam niyo po ba, si Grace ay galing probinsya. Sabi ni Zoe, sinisiguradong maririnig ng lahat. At hindi pa po siya tapos mag-aral. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Talaga, apo, isang napaka-interesante. Isang estudyante mula sa probinsya ang nag-aalaga sa mga apo ko. Tumingin siya kay Daniel. Anak, kailangan nating mag-usap. Pagkatapos ng hapunan, habang si Grace ay nag-aayos sa kusina, narinig niya ang pagtataas ng boses mula sa opisina ni Daniel. Ano ang iniisip mo, Daniel?
Bulyaw ni Doña Victoria. Ipinagkakatiwala mo ang kapakanan ng mga anak mo sa isang estrangherong walang karanasan at kwalipikasyon. Isang hamak na katulong. Mama, hindi siya hamak na katulong. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Mayroon siyang bagay na wala ang mga naunang yaya. Mayroon siyang puso. Nakikita niya ang sakit ng mga anak ko. Hindi lang ang kanilang pagiging suwail. Puso. Ang kailangan ng mga apo ko ay disiplina, tamang paggabay at impluwensya mula sa tamang uri ng tao. Paano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko, ang alta sosyedad, na ang mga apo ko ay pinalaki ng isang probinsyana? Wala akong pakialam sa sasabihin ng alta sosyedad. Sigaw ni Daniel, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin sa kanyang ina. Ang mahalaga sa akin ay ang paggaling ng mga anak ko. Kung ganoon ako ang gagawa ng paraan, sabi ni Doña Victoria sa isang boses na biglang kumalma, ngunit mas naging mapanganib. Mananatili ako rito. Ako mismo ang tututok sa pagpapalaki sa mga apo ko. At ipapakita ko sa iyo kung gaano ka nagkamali sa pagpili sa babaeng yan. Totoo nga sa kanyang sinabi, kinabukasan sinimulan ni Doña Victoria ang kanyang paghahari. Pinakialaman niya ang lahat mula sa pagkain na niluluto ni Grace. Masyadong simple kailangan nila ng continental breakfast hanggang sa mga aktibidad na ginagawa ng mga bata. Walang kwenta ang paglalaro ng putik. Dapat ay nag-aaral sila ng French at ballet. Lalong lumapit ang loob ni Zoe sa kanyang lola. Sinusuportahan ni Doña Victoria ang kanyang pagiging rebelde, basta't ito ay nakadirekta laban kay Grace. Tama lang yan na po, sabi ng matanda kay Zoe nang magdabog ito dahil sa pagkaing inihanda ni Grace. Huwag kang papayag na pakainin ka ng kahit ano lang eh. May standard ang pamilya natin. Naramdaman ni Grace na ang lahat ng maliliit na hakbang na nagawa niya ay unti-unting nawawasak. Ang kambal ay muling naging magulo. Si Ella ay palihim na humihila na naman ang kanyang buhok. Si Arya ay palaging kinakabahan. Isang hapon, habang naglalakad si Grace sa pasilyo, narinig niya ang usapan ni Doña Victoria at Zoe sa loob ng silid-aklatan. Huwag kang mag-alala, apo, sabi ng matanda. Konting panahon na lang at mapapaalis din natin ang babaeng yan. Tiyak na makikita ng papa mo na ako ang tama. Ako ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa pamilyang ito. Tumayo si Grace sa labas ng pinto, ang kanyang puso ay bumibigat. Hindi siya natatakot para sa kanyang trabaho. Natatakot siya para sa mga bata. Ang tahanan na unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ay muling binabalot ng dilim. Isang dilim na dala hindi ng kalungkutan, kundi ng kayabangan at maling akala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Daniel ay tila naguguluhan. Sa isang banda, nakikita niya ang positibong epekto ni Grace. Sa kabilang banda, ang kanyang ina ay may kapangyarihan sa kanya, isang kapangyarihang binuo ng maraming taon ng pagsunod. Gabi-gabi bago umuwi, tinitiyak ni Grace na makausap ang bawat bata kahit patago. Huwag kayong bibitiw, bulong niya kay Arya. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Ang sikreto natin ay atin pa rin, sabi niya kay Sky. Ngunit ang pinakamahirap kausapin ay si Daniel. Isang gabi pinuntahan niya ito sa opisina bago siya umalis. Sir Daniel, simula niya. Daniel na lang, Grace. Sabi nito, ang muka ay pagod. Daniel, pagtatama niya. Hindi ko po pinapakialaman ang desisyon ninyo bilang ama. Ngunit ang mga bata po, sila po ang nahihirapan. Tumingin si Daniel sa labas ng bintana. Alam ko, Grace, alam ko. Pero nanay ko siya. Mahirap. Ang paggiling ay hindi laging madali. Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay may bigat ng sariling karanasan. Pero minsan kailangan nating pumili, hindi sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagitan ng nakaraan at ng kinabukasan.
ang kinabukasan ng mga anak niyo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Grace at umalis. Naiwan si Daniel sa kanyang opisina, gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ni Grace ay tumama sa kanya. Alam niyang tama ito. Ngunit ang pagsuway sa isang reynang tulad ni Doña Victoria ay parang isang deklarasyon ng giyera. Isang giyerang hindi siya sigurado kung kaya niyang ipanalo. Isang mainit na hapon habang si Doña Victoria ay nagpapahinga sa kanyang silid at si Daniel ay nasa isang mahalagang meeting, isang katahimikan ang pansamantalang bumalot sa mansyon. Pinagsama-sama ni Grace ang mga bata sa malawak na lanay na nakaharap sa hardin para sa isang art session. Si Ella ay nagpipinta, si Arya ay gumuguhit at ang kambal ay abala sa paglalaro ng clay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, tila gumaan ang kapaligiran. Ang katahimikang yon ay biglang sinira ng pagdating ng isang kumikinang na puting sasakyan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng parang isang perpektong modelo na lumabas mula sa isang magazine. Siya si Vanessa, ang matalik na kaibigan ng yumaong si Catherine. Nakasuot ito ng isang eleganteng sundress, ang kanyang buhok ay perpektong naka-blow dry at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nauna pa sa kanya. My darlings, sigaw niya sa isang matamis ngunit pilit na boses dala-dala ang isang malaking basket na puno ng mga imported na tsokolate at laruan. Ang kambal na laging masaya sa mga regalo ay mabilis na tumakbo palapit. Ngunit si Ella at Arya ay nanatili sa kanilang pwesto, tila hindi komportable. Lumabas si Doña Victoria mula sa mansyon, isang malaking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Vanessa Hija, what a pleasant surprise. Bati ng matanda ni Ayakap ang bagong dating. Malinaw na si Vanessa ang uri ng bisitang gusto niya. Tita Victoria, I was just in the area and I thought I'd visit the kids. I miss them so much. Sabi ni Vanessa, ang kanyang tingin ay lumipat kay Grace. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagtaas ng kilay. And you must be the new help. Bago pa man makasagot si Grace, si Doña Victoria na ang sumalo. She's the companion, Vanessa. Si Grace. All right, the companion. Sabi ni Vanessa, ang nangiti ay hindi pa rin umaabot sa kanyang mga mata. Well, it's nice that Daniel found someone simple to look after the kids. Umupo si Vanessa sa pagitan ng mga bata. Ipinamimigay ang kanyang mga regalo. Si Grace ay nanatili sa isang tabi, tahimik na nagmamasid, ramdam na ramdam ang pagiging outsider. You know? Sabi ni Vanessa habang pinapanood si Ella na magpinta. Your mama. Catherine was a brilliant painter. Naalala ko, we used to paint together sa Tagaytay. She had this specific way of holding the brush. Ganyan. Itinama niya ang kamay ni Ella, isang kilos na tila para tumulong, ngunit sa katotohanan ay isang paraan para ipamukha ang kanyang malapit na ugnayan kay Catherine. Nagsimulang maging balisa si Ella sa pagbanggit ng kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Vanessa ang kanyang pag-atake, binalutan ng mga matatamis na salita. Arya, my sweet, your mama used to read you French fairy tales. Do you remember, sayang? I doubt Grace here knows any French. Bawat salita ni Vanessa ay parang isang maliit na karayong maingat na itinutusok hindi lang kay Grace, kundi pati na rin sa mga bata. Binubuksan muli ang mga sugat na unti-unti nang naghihilom. Napansin ni Grace na nagsisimula ng hilahin ni Ella ang kanyang buhok, isang pamilyar na senyales ng pagkabalisa. Senyora Vanessa, mahinahong, sabi ni Grace. Baka po gusto ninyo ng merienda. Naghanda po ako ng juice at sandwiches. Tiningnan siya ni Vanessa na para bang isa siyang kasambahay na sumabat sa usapan ng mga amo. Oh, that's sweet. But no thank you. Tita Victoria and I are fine. Lumingon siya sa matanda. Tita, I am so worried. Ang mga batang ito, they need proper influence. Someone from a good background, someone who understands their world. Hindi ba? You are absolutely right, Hija. Sang-ayon ni Doña Victoria, sabay tingin na ng masama kay Grace.
Ang huling patak ay dumating nang makita ni Vanessa ang clay na ginagamit ng kambal. "Oh my clay, isn't that messy?" Catherine would never have allowed this. Mas gusto niya ang mga malilinis na laro. Tumingin siya kay Grace, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "You know, Grace, I understand that you come from a different world. Siguro sa inyo okay lang ang ganitong mga laro. But these are Montenegro children. They need refinement, not dirt." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-init sa loob ni Grace. Nakita niya ang mukha ni Ella na namumutla ang mga daliri nito ay mas humihigpit sa paghila sa sariling buhok. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng kambal. Ang mga salita ni Vanessa ay hindi na lang isang insulto sa kanya. Ito ay isang lason na idinidilig sa isipan ng mga bata. Tumayo si Grace. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Walang pag-aalinlangan kinuha niya ang pitzel ng malamig na tubig mula sa mesa. "What are you doing?" tanong ni Vanessa nagtataka. Hindi sumagot si Grace. Lumapit siya at sa harap ng nagulat na si Doña Victoria at ng mga bata ang pitzel ay bahagyang tumagilid. Isang malamig na agos ng tubig ang bumuhos hindi sa baso, kundi sa perpektong nakaayos na buhok ni Vanessa, dumaloy sa kanyang mamahaling damit at tumulo sa sahig ng lanay. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Si Vanessa ay nakaupo roon, tulala basang-basa, ang kanyang mamahaling makeup ay nagsisimula ng kumalat. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkabigla. "How? How dare you?" Sigaw niya sa wakas, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tinitigan siya ni Grace ng diretso sa mata. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng bigat at awtoridad na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. "Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mga bata sa harap ko." Bawat salita ay tumagos na parang isang punyal. "Baliw ka. You are insane." Tumayong sigaw ni Vanessa, nanginginig mula ulo hanggang paa. "Tita Victoria, did you see that this savage attacked me?" Mabilis na lumapit si Doña Victoria para alalayan si Vanessa. Ang mukha niya ay puno ng galit. "Wala kang karapatan. Lumayas ka sa pamamahay na ito." Ngunit hindi natinag si Grace. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Vanessa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kailangan niyang protektahan ang 5 batang nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong takot at sa kauna-unahang pagkakataon, paghanga. "Magsisisi ka." Huling bulyaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin habang siya ay nagmamadaling pumasok sa loob basang-basa at napahiya. "I swear, pagsisisihan niyong lahat na ipinasok niyo ang ahas na yan sa bahay ninyo. Daniel will hear about this. He will fire you." Naiwan si Grace sa lanay na papalibutan ng katahimikan at ng mga matang nakatutok sa kanya. Alam niyang tumawid siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga bata, alam niya rin nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan na gagawin niya ulit iyon para sa kanila. Ang nakabibinging katahimikan na naiwan sa lanay ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Si Doña Victoria ay nakatayo, ang muka ay hindi maipinta sa galit. Si Grace ay nanatiling hindi gumagalaw, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa adrenaline. Ang mga bata ay parang mga estatuwang nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang katahimikang yon ay binasag ng mabilis na mga yabag. Pumasok si Daniel Montenegro, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Sinalubong siya ng nag-aapoy na galit ni Doña Victoria at nang humihikbing si Vanessa na bumalik na may tuwalya sa balikat. "Daniel, buti na lang dumating ka." Bungad ni Vanessa, ang boses ay biktima. "Tingnan mo ang ginawa sa akin ng babaeng yan. Sinabuyan niya ako ng tubig na parang aso. You have to fire her. This is unacceptable."
Sinabi ko na sa'yo, anak. Segunda ni Doña Victoria, ang boses ay matigas na parang bakal. Ito ang resulta ng pagdadala mo ng isang taong walang modo sa pamamahay na ito. Isang eskandalo. Tumingin si Daniel mula sa basang-basang si Vanessa patungo sa kanyang ina at sa huli kay Grace na nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita. Naghintay siya. Ano pa ang hinihintay mo, Daniel? Paalisin mo na siya. Utos ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makasagot si Daniel, isang maliit na boses ang narinig. Si Ella. Lumapit ito sa kanyang ama. Hinawakan ng laylayan ng damit nito, ang mga mata ay puno ng luha. Papa! Simula ng bata nanginginig ang boses. Sinabi po kasi ni Tita Vanessa na si Mama lang ang magaling magpinta. At sinabihan niya po si Ate Grace na madumi raw po kami maglaro. Kaya po ako humihila ulit ng buhok ko. Ang simpleng mga salita ng bata ay tumama kay Daniel na parang isang kidlat. Sa isang iglap naging malinaw ang lahat. Hindi ito simpleng pag-atake. Ito ay pagtatanggol. Ang tingin ni Daniel ay bumalik kay Vanessa, ngunit ngayon ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Vanessa, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit may nakatagong panganib. I'm sorry for what happened, pero maliwanag na si Grace ay ipinagtanggol lamang ang anak ko mula sa mga salita mo. Natigilan si Vanessa. What, Daniel? Ako ang biktima dito. Ang biktima dito ay ang mga anak ko. Matigas na sabi ni Daniel. Sila ang nawalan ng ina. At kung hindi mo kayang respetuhin ang kanilang nararamdaman at ang mga taong tumutulong sa kanila, kung ganoon, Vanessa, hindi ka welcome sa bahay na ito. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang mukha ni Vanessa ay namula sa hiya at galit. Tumingin siya kay Doña Victoria para humingi ng tulong, ngunit kahit ang matanda ay natigilan sa determinasyon ng anak. Fine. Sigaw ni Vanessa, kinuha ang kanyang mamahaling bag. Let's see kung sino ang hahanapin mo kapag nagsawa ka na sa basahan mong yan. Mabilis siyang umalis kasunod si Doña Victoria na naghahagis ng masamang tingin kay Daniel bago sumunod sa labas. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Mga anak, pumasok muna kayo sa loob, mahinahong utos ni Daniel. Nang sila na lang ni Grace ang naiwan sa lanay, humarap siya dito. Inaasahan ni Grace na kahit paano ay pagsasabihan siya. Inihanda na niya ang sarili. Inihahanda ko na po ang mga gamit ko, Sir Daniel. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Daniel. Grace, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Daniel, ngunit wala itong galit. Hindi ka aalis, sabi nito. Hindi ka aalis kahit saan. Ginawa mo ang bagay na dapat bilang isang ama, ay ako ang gumawa. Pinrotektahan mo ang anak ko, at para doon, walang kapantay ang pasasalamat ko. Natigilan si Grace. Sa halip na parusa, pagkilala ang natanggap niya. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Tinutunaw ang tensyon at takot. Pagod na ako, Grace. Pag-amin ni Daniel, ang boses ay biglang naging mahina at puno ng kahinaan. Umupo siya sa isang upuan ng kanyang mga balikat, ay tila binagsakan ng langit at lupa. Pagod na akong makipaglaban sa lahat, sa nanay ko, sa mga kaibigan namin, sa mga multo ng nakaraan. Umupo si Grace sa upuan sa tapat niya, minjaga-jarak. Lahat po tayo pagod na, sabi niya sa mahinang boses. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang malambot na liwanag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay dalawang taong sugatan, dalawang pusong pagod na naghahanap ng kapayapaan. Minsan iniisip ko kung tama ba ang mga desisyon ko. Pagpapatuloy ni Daniel, kung kaya ko pa bang buuin ulit ang pamilya ko.
Kaya niyo po. Mabilis na sagot ni Grace. Nakikita ko po kung gaano niyo kamahal ang mga anak niyo. Iyon po ang pinakamahalaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng pag-uusap, isang koneksyon ang nabuo, isang koneksyon na mas malalim pa sa trabaho, mas malalim pa sa pasasalamat. Isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Hindi na malaya ni Daniel, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Grace na nakapatong sa mesa. Ang kanyang paghawak ay magaan ngunit puno ng kahulugan. Salamat, Grace. Ulit niya ang kanyang boses ay halos pabulong. Salamat sa lahat. Hindi hinila ni Grace ang kanyang kamay. Sa halip hinayaan niya itong manatili roon, isang tahimik na pagtanggap ng suporta, isang tahimik na pag-amin na, sa gitna ng kaguluhan, nakahanap sila ng sandaling kapayapaan sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam, may isang pares ng mga matang nanonood mula sa itaas. Nakatayo si Zoe sa bintana ng kanyang silid. Hindi niya naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena sa ibaba ang kanyang ama na may malambot na ekspresyon sa mukha na matagal na niyang hindi nakikita at si Grace ang babaeng unti-unting kumukuha sa atensyon ng lahat. Ang nakita niyang pinakamasakit sa lahat ay ang paghawak ng kanyang ama sa kamay nito. Para kay Zoe iyon na ang huling patunay. Ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkakatotoo. Ang babaeng ito ay hindi lang kinukuha ang pagmamahal ng kanyang mga kapatid. Kinukuha na rin nito ang puso ng kanyang ama. Ang pwesto ng kanyang ina ay unti-unti nang inaagaw. Isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa lungkot ang sakit ng katrayduran. Mabilis siyang tumalikod mula sa bintana. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya papunta sa pinto ng kanyang silid at pinihit ang susi. Ang tunog ng pagkandado ng pinto ay parang isang hatol. Napaupo siya sa sahig yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ina na nasa ibabaw ng kanyang mesa, nakangiti masaya buhay. Mama, sorry po. Hikbi niya. Bumabagsak na po ako. Hindi ko na po kaya. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay napadako sa isang maliit na bote sa ibabaw ng bedside table ng kanyang ama sa kabilang kwarto na minsan niyang nakitang iniinom nito para makatulog. Ang mga sleeping pills, isang simbolo ng pagtakas, isang simbolo ng pagwawakas ng sakit. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bote. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tumatakbo. Kung mawawala siya, marahil maaalala nilang lahat kung sino ang tunay na mahalaga. Maaalala nila ang kanyang ina. Maaalala nila siya. Nagsimula ang lahat sa isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng eksena sa lanay, isang hindi pangkaraniwang kapayapaan ang bumalot sa mansyon. Si Doña Victoria ay hindi na lumabas sa kanyang silid. Si Grace ay abala sa pagpapakalma sa mga bata. Si Daniel ay nagkulong sa kanyang opisina, sinusubukang ayusin ang gusot sa kanyang isipan. Ang tanging hindi mapakali ay si Zoe. Sa likod ng nakakandadong pinto ng kanyang silid, ang mundo niya ay gumuho. Bawat tawa ng kanyang mga kapatid sa ibaba, bawat mahinahong boses ni Grace, bawat segundo ng katahimikan mula sa kanyang ama, lahat ay parang isang kumpirmasyon ng kanyang katrayduran. Inilabas niya ang maliit na bote ng sleeping pills na nakuha niya mula sa silid ng kanyang ama. Tinitigan niya ang mga maliliit na tableta na parang mga butil ng buhangin sa isang hourglass, nagbibilang ng mga huling sandali. Hindi kamatayan ang hanap niya, kundi katahimikan. Isang pagtakas mula sa sakit na tila walang katapusan. Mama, sana maintindihan mo. Bulong niya sa litrato ni Catherine bago nilunok ang isang bilang ng tableta na hindi na niya binilang sinundan ng isang basong tubig. Humiga siya sa kanyang kama, ipinikit ang mga mata at hinintay na dalhin siya ng dilim. Sa ibaba, nagsimulang mag-alala si Grace. Oras na ng hapunan,
Ngunit hindi pa rin lumalabas si Zoe. Daniel, sabi niya kinatok ang pinto ng opisina. Si Zoe hindi pa rin bumababa. Isang kaba ang biglang gumuhit sa dibdib ni Daniel. Mabilis siyang tumayo at umakyat sa hagdanan. Kasunod si Grace. Kinatok nila ang pinto ni Zoe. Zoe, anak, buksan mo ang pinto. Tawag ni Daniel. Walang sagot. Zoe, maghapunan na tayo. Subok ni Grace. Katahimikan pa rin. Mas lumakas ang kabog sa dibdib ni Daniel. Pinihit niya ang doorknob. Nakalock. Zoe, sumagot ka. Sigaw niya ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Sinubukan nilang itulak ang pinto, ngunit matibay ito. Walang pag-aalinlangan buong lakas na sinipa ni Daniel ang pinto. Sa ikatlong sipa, bumigay ang kandado at bumukas ang pinto. Ang kanilang nakita ay isang imahe na habambuhay na masusunog sa kanilang mga alaala. Nakahiga si Zoe sa kanyang kama, maputla na parang papel ang kanyang paghinga, ay mababaw at halos hindi maramdaman. Sa sahig sa tabi ng kama ay ang walang laman na bote ng gamot. Diyos ko, Zoe! Sigaw ni Daniel, isang sigaw na puno ng purong takot at pagtangis. Mabilis siyang lumapit ni Yugyug ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Si Grace, kahit nanginginig sa takot, ay mabilis na kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan ng ambulansya. Kailangan namin ng ambulansya, Forbes Park, mabilis. Bumaba ang kambal at sina Ella at Arya na akit ng ingay. Nakita nila ang kanilang ama na umiiyak habang buhat-buhat ang kanilang kapatid at si Grace na sumisigaw sa telepono. Ang takot ay gumapang sa kanilang mga musmos na puso. Pagdating ni Doña Victoria, na narinig din ang kaguluhan ng kanyang mukha, ay nabalutan ng pagkabigla na mabilis na napalitan ng galit na nakaturo sa iisang tao. Anong ginawa mo? Sigaw niya kay Grace. Ikaw ang may kasalanan nito. Simula nang dumating ka, nagkagulo-gulo na ang pamilyang ito. Ngunit walang oras para sa sisihan. Binuhat ni Daniel si Zoe at tumakbo pababa ng hagdanan. Sa sasakyan na mas mabilis yon. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Si Daniel ay nagmamaneho na, parang baliw, habang si Grace ay nasa likod. Yakap-yakap si Zoe, sinusubukang panatilihin itong gising. Zoe, lumaban ka anak. Huwag mo kaming iwan. Paulit-ulit na bulong ni Daniel, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Pagdating sa emergency room, mabilis na isinugod si Zoe sa loob. Naiwan sila sa waiting area sa isang mundong biglang huminto. Umupo si Daniel sa isang upuan, ng kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na kamay. Si Grace ay nakatayo sa isang sulok, parang nawalan ng kulay. Dumating si Doña Victoria, kasama si Vanessa na halatang tinawagan niya. Ang kanilang presensya ay nagdagdag ng bigat sa hangin. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Daniel. Simula ni Doña Victoria, ang boses ay malamig. Ito ang resulta ng pagiging malambot mo, ng pagtitiwala mo sa isang estranghero. Tita, I'm so sorry, sabi ni Vanessa, umupo sa tabi ni Daniel at hinahaplos ang kanyang likod. We're here for you. Hindi sila pinansin ni Daniel. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay pula at puno ng sakit at tumingin siya kay Grace. Sa tingin na yon, nakita ni Grace ang lahat ng pagsisisi, ang takot, ang paghahanap ng kasagutan. Isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Mabilis silang tumayo lahat. Mr. Montenegro. Ako po, sagot ni Daniel, ang boses ay paos. Ang anak ko. Kumusta siya? Nagawa namin ang stomach pumping in time. She's stable for now, sabi ng doktor. She took a dangerous amount but we got to her before it caused irreversible damage. She's unconscious but she's fighting. We need to observe her for the next 24 hours. The next few hours are critical. Isang buntong hininga ng pansamantalang ginhawa ang kumawala sa lahat. Buhay pa siya.
Ngunit ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng panibagong tensyon. Nang makaalis ang doktor, hinarap ni Doña Victoria si Daniel. "Nakarinig ka," sabi niya sa isang boses na mahina ngunit matigas. "Buhay siya sa ngayon. Ngayon, Daniel, bilang ina mo, bilang lola ng batang yan, na muntik nang mamatay, iisang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo." Tumingin siya ng diretso kay Grace, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Ngayon, nakita mo na ang resulta ng pagkonsinti mo sa babaeng yan. Paalisin mo siya bago pa huli ang lahat." Ang utos ay binitiwan sa gitna ng malamig at puting waiting area ng ospital. Ito ay hindi na isang mungkahi. Ito ay isang ultimatum. Tumingin si Daniel sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Vanessa na sumasang-ayon sa bawat salita. At sa huli, tumingin siya kay Grace na nakatayo mag-isa sa kabilang dulo ng silid. Sa mga mata ni Grace, wala siyang nakitang pagmamakaawa, kundi isang malalim na kalungkutan, hindi para sa sarili, kundi para sa pamilyang unti-unti nilang sinusubukang buuin na ngayon ay mas wasak pa kaysa dati. Ang pinakamadilim na gabi ay nagsisimula pa lamang, at sa gitna nito, kailangan ni Daniel Montenegro na gumawa ng isang desisyon na babago sa kanilang lahat. Ang mga salita ni Doña Victoria ay nanatiling nakabitin sa hangin ng waiting area, malamig at matalim na parang isang piraso ng yelo. Lahat ng mata ay nakatuon kay Daniel, naghihintay ng kanyang hatol. Si Vanessa ay nakangiti nang may pagtatagumpay. Si Doña Victoria ay nakatayo ng may awtoridad. Si Grace ay tahimik na naghihintay, handa nang tanggapin ang anumang pasya. Dahan-dahang tumayo si Daniel. Ang pagod at sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita sa kanya, isang matibay na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi takot o pagsunod ang nakita nito sa mga mata ng anak, kundi isang tahimik na pagsuway. "Hindi, ma," sabi ni Daniel sa isang boses na kalmado, ngunit hindi matitinag. Natigilan si Doña Victoria. "Anong sabi mo?" Hindi siya aalis. Pag-uulit ni Daniel, mas malinaw, mas matatag. Lumingon siya kay Grace at sa tingin na iyon, ipinadama niya ang kanyang buong suporta. Si Grace ang dahilan kung bakit may pag-asa pa kaming mabuo ulit. Ang nangyari kay Zoe ay hindi niya kasalanan. Kasalanan ko. Ang pag-amin ay ikinagulat niyang lahat, lalo na ni Grace. Kasalanan ko. Pagpapatuloy ni Daniel, dahil hinayaan kong lamunin ako ng sarili kong pighati. Kasalanan ko dahil hindi ko nakita kung gaano kalalim ang sakit na nararamdaman ng panganay kong anak. At kasalanan nating lahat. Tumingin siya sa kanyang ina at kay Vanessa dahil mas inintindi natin ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa tunay na nararamdaman ng mga bata. Isang sampal ng katotohanan ang tumama kay Doña Victoria. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. "Tapos na ako sa pagsunod sa mga patakaran ng lipunan, Ma," sabi ni Daniel. "Tapos na ako sa pagpapanggap na okay ang lahat. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang nasa loob ng kwartong niyan." Itinuro niya ang pinto ng silid ni Zoe. "At kailangan niya si Grace. Kailangan namin si Grace." Ito na ang pinakamalaking pagtutol na ginawa ni Daniel sa kanyang ina sa buong buhay niya. Isang deklarasyon ng kalayaan, isang deklarasyon ng pagiging ama. Hindi na nagsalita si Doña Victoria. Tumalikod na lamang ito at umupo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkatalo at pagkalito. Si Vanessa naman, nang makitang wala na siyang kakampi, ay tahimik na tumayo at umalis ng walang paalam. Nang sila na lang ni Grace ang naiwan, lumapit si Daniel. "Patawarin mo sila, Grace, at patawarin mo ako." Umiling si Grace. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Daniel. Ang mahalaga po ngayon ay si Zoe."
Isang nurse ang lumabas at sinabing maari na silang pumasok isa-isa para makita si Zoe na natutulog pa rin. Pinapasok muna ni Daniel si Grace. Pagpasok ni Grace sa silid, ang tunog lamang ng mga makina ang kanyang naririnig. Lumapit siya sa kama at umupo sa tabi ni Zoe. Tinitigan niya ang maputlang mukha ng bata, ang mga pilik mata nito na nakapikit ang dibdib na marahang tumataas baba. Hinawakan niya ang kamay ni Zoe. Zoe. Bulong niya kahit alam niyang hindi siya naririnig. Alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan ka. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Nandito lang kami. Lumaban ka please. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Nakaupo, hawak ang kamay ng bata, tahimik na nagdarasal. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na awa at pag-unawa. Nang pumasok si Daniel, nakita niyang hawak-hawak pa rin ni Grace ang kamay ng kanyang anak. Isang imahe ng pag-aalaga na tumatak sa kanyang puso. Sa gitna ng gabing iyon, nagmulat ng mga mata si Zoe. Ang una niyang nakita ay ang kisame ng ospital. Pagkatapos ay ang mukha ng kanyang ama na natutulog sa isang upuan. At sa tabi niya sa isa pang upuan gising at nagbabantay si Grace. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Tinitigan ni Zoe si Grace, ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, sakit at isang katanungang hindi masabi. Bakit? Bakit ka pa nandito? Hirap na bulong ni Zoe ang kanyang lalamunan. Ay tuyo. Hindi sumagot si Grace. Kumuha lang siya ng isang basong tubig na may straw at dahan-dahang ipinainom sa bata. Pagkatapos umupo siya ulit. Dahil nangako ako. Mahinang sagot ni Grace, nangako akong hindi kita iiwan. Pero galit ka sa akin. Sabi ni Zoe, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ako galit, Zoe. Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay malambot na parang bulak. Nasasaktan ako para sa'yo dahil alam ko kung gaano kabigat ang dinadala mo. Dahil nararamdaman ko ang sakit mo. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Zoe na may isang taong tunay na nakakakita sa kanya, hindi bilang isang rebeldeng anak, hindi bilang isang problema, kundi bilang isang batang nagdadalamhati. Gusto ko lang naman na hindi nila makalimutan si Mama, hikbi niya. Walang sino mang makakalimot sa kanya, tiniyak ni Grace. Lalo ka na. Parte siya ng pagkatao mo, Zoe. Ang pagmamahal niya ay nasa dugo mo. Hindi yun mawawala. Nag-usap sila sa gitna ng dilim, sa ilalim ng mahinang ilaw ng ospital. Sa unang pagkakataon, inilabas ni Zoe ang lahat ng kanyang kinatatakutan, ang takot. Na makalimutan ang takot. Na mapalitan ang takot na maging masaya, dahil baka ibig sabihin noon ay hindi na niya mahal ang kanyang ina. Nakikinig lang si Grace. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi siya nang husga. Nakinig lang siya. Naging saksi siya sa sakit ng bata. Nang matapos si Zoe pagod na pagod, ngunit tila may nabawas na bigat sa kanyang dibdib, tinitigan niya muli si Grace. Pwede bang? Simula niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pwede bang huwag ka munang umalis? Ang simpleng tanong na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ay isang pagsuko, isang paghingi ng tulong, isang maliit na binhi ng tiwala na itinanim sa isang lupang matagal ng tigang. Ngumiti si Grace, isang tunay at malungkot na ngiti. Hindi ako aalis. Pangako niya, nandito lang ako. Sa labas ng pinto nakatayo si Doña Victoria. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan. Dumating siya para magdala ng kape para kay Daniel. Ngunit ang kanyang narinig ay nagpatigil sa kanya. Narinig niya ang pag-amin ng kanyang apo. Narinig niya ang mahinahong sagot ng babaeng kanyang hinusgahan. Sa sandaling iyon sa malamig na pasilyo ng ospital, isang bagay ang nabasag sa loob ng matandang Montenegro. Ang kanyang matigas na pananaw, ang kanyang mga pride ay nagsimulang gumuho. Nakita niya hindi ang isang hamak na katulong, kundi ang isang taong may kakayahang pagalingin,
Ang sugat na kahit ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay hindi kayang gamutin. Ang pag-uwi ni Zoe mula sa ospital ay hindi isang malaking selebrasyon, kundi isang tahimik at maingat na pagsalubong. Naghanda ang kanyang mga kapatid ng maliliit na welcome home cards. Nagluto si Grace ng paboritong sopas ni Zoe, maging si Daniel ay umuwi ng maaga mula sa trabaho. Ngunit ang pinakaikinagulat ng lahat ay ang kilos ni Doña Victoria. Bago dumating si Zoe, tinipon ng matanda ang mga katulong. Mula ngayon, sabi niya sa isang boses na may awtoridad pa rin ngunit may bagong lambot, ang bahay na ito ay kailangang maging isang lugar ng kapayapaan, walang sisigaw, walang mag-aaway. Ang tanging maririnig dito ay pag-aalaga at pag-unawa. Maliwanag. Nang dumating si Zoe, sinalubong siya ng kanyang lola ng isang yakap. Isang yakap na totoo, mahigpit at puno ng hindi masabing pagsisisi. Ang mga sumunod na linggo ay naging simula ng isang bagong yugto para sa pamilya Montenegro. Ang mansyon, na dating isang battlefield, ay naging isang santuwaryo ng paghilom. Sa mungkahi ng doktor, nagsimula ang buong pamilya, kasama si Daniel, sa isang family therapy session, isang beses sa isang linggo, na ginagabayan mismo ni Grace, gamit ang mga natutunan niya sa eskwela at sa sariling karanasan. Sa mga session na ito, natutunan ng mga bata na ipahayag ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng mga salita, sa halip na sa mapanirang kilos. Natutunan ni Daniel na makinig ng hindi sinusubukang ayusin ang lahat. At si Grace, bilang kanilang gabay, ay nagturo sa kanila kung paano maging mga saksi sa sakit ng isa't isa. Isang hapon, habang nagkakape si Grace sa hardin, nilapitan siya ni Doña Victoria. Ito ang unang pagkakataon na sila'y nag-usap ng masinsinan simula ng insidente sa ospital. "Maupo ka, Grace," sabi ng matanda, isang imbitasyon na hindi na parang utos. Umupo si Grace, naghihintay. Hindi ako magaling sa paghingi ng tawad. Simula ni Doña Victoria, nakatingin sa malayo. Sa mundong ginagalawan ko, ito ay isang senyales ng kahinaan. Ngunit nakita ko kung paano mo kinausap ang apo ko sa gabing iyon. Narinig ko ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Ang totoo, hindi rin naging madali ang buhay ko. Ang pamilya ng asawa ko ay hindi ako tanggap noong una. Masyado daw akong ambisyosa. Masyadong matigas. Para mapatunayan ang sarili ko, itinago ko lahat ng aking kahinaan. Naging bakal ako. Tumingin siya kay Grace at sa mga mata nito. Nakita ni Grace, hindi ang isang reyna, kundi ang isang babaeng pagod na rin sa pagiging matatag. Ang pagiging bakal ay nagpoprotekta sa'yo, ngunit hindi ito nakakaramdam. Pagpapatuloy niya. Marahil ay tama ka. Ang kailangan ng pamilyang ito ay hindi bakal, kundi isang bagay na mas malambot. Hindi ito isang direktang paghingi ng tawad, ngunit para kay Grace, ito ay higit pa roon. Ito ay isang pag-amin, isang tigil putukan. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang sugat, senyora, sabi ni Grace. Victoria, tawagin mo akong Victoria. Pagtatama ng matanda, at sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang relasyon ni Grace at Daniel ay pumasok din sa isang bagong antas. Ang kanilang mga gabi-gabing pag-uusap ay naging mas malalim. Ibinahagi ni Daniel ang kanyang mga takot, ang kanyang pakiramdam ng pagkukulang bilang isang ama at asawa. Ibinahagi naman ni Grace ang kanyang mga pangarap at ang sakit ng kanyang nakaraan. Sila ay naging magkaibigan, magkakampi. Isang gabi habang naglalakad sila sa hardin, matapos makatulog ang mga bata, hindi na napigilan ni Daniel ang sarili. "Grace," sabi niya, huminto sila sa ilalim ng isang puno na naliliwanagan ng buwan. "Gusto kitang imbitahang lumabas, hindi bilang amo mo, hindi bilang ama ng mga anak mo,
kundi bilang si Daniel. Isang dinner tayong dalawa lang. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, puno ng posibilidad. Ang puso ni Grace ay biglang bumilis. Gusto niyang sumagot ng oo. Ngunit nang tumingin siya sa bintana ng mansyon sa mga silid, kung saan natutulog ang 5 batang nagsisimula palang maghilom, alam niya ang tamang sagot. Tumingin siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at sinseridad. Daniel, gusto ko. Pag-amin niya at nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Pero hindi pa ngayon. Ang pag-asa sa mukha ni Daniel ay bahagyang kumupas, ngunit hindi ito napalitan ng pagkadismaya. Naghintay siya. Ang mga bata, paliwanag ni Grace, nagsisimula pa lang silang magtiwala. Ulit. Nagsisimula pa lang silang maramdaman na ligtas sila. Kung bibigyan natin sila ng panibagong bagay na pag-iisipan, isang bagong pagbabago, baka masyadong mabilis. Hinawakan niya ang kamay nito. Darating din tayo dyan. Pangako. Pero sila muna ang unahin natin. Inaasahan ni Daniel na makakaramdam siya ng pagkabigo. Ngunit sa halip, isang napakalaking paghanga ang naramdaman niya para sa babaeng nasa harap niya. Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ang kanyang pagmamahal ay dalisay. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pagtanggap. Naiintindihan ko at tama ka. Itinaas niya ang kamay ni Grace at dinala ito sa kanyang mga labi para sa isang magaan na halik. Maghihintay ako, Grace, gaano man katagal. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, magkahawak kamay, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang kasiguraduhan, walang label. Ngunit mayroon silang isang bagay na mas mahalaga, isang pangunawa, isang pangako, at isang pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali. Ito ay isang hardin na kailangang alagaan dahan-dahan hanggang sa ito ay handa ng mamukadkad. Sa bintana ng kanyang silid, pinanood sila ni Zoe. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang galit o selos sa kanyang puso. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan na niya, ang pagmamahal ay hindi pagpapalit, ito ay pagdaragdag. At ang babaeng iyon, si Grace, ay hindi isang banta, siya ay isang biyaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang tahanan na puno ng sigla at sa wakas tawanan. Ang hardin ay muling namumulaklak at kasabay nito namumukadkad din ang mga puso sa loob ng bahay. Si Zoe na ngayon ay mas bukas na at kalmado, ay naging isang tunay na ate sa kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang kanyang karanasan para tulungan ang mga batang may pinagdadaanang problema sa kanilang eskwelahan. Si Ella ay bumalik na sa pagtugtog ng piano. Ang musika niya ay hindi na puno ng pighati, kundi ng pag-asa. Si Arya ay natutong kontrolin ang kanyang anxiety attacks sa pamamagitan ng art therapy na itinuro ni Grace. Ang kambal sina Faye at Sky ay nanatiling makulit, ngunit ang kanilang enerhiya ay nakatuon na sa paglikha, hindi sa pagsira. Isang maaraw na Sabado, nag-organisa si Daniel ng isang simpleng picnic sa kanilang hardin. Ito ay para gunitain ang 2nd anibersaryo ng pagkamatay ni Catherine. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mabibigat na luha, tanging mga ngiti ng pag-alaala at pasasalamat. Nandoon si Doña Victoria, hindi na isang reynang mapanghusga, kundi isang lola na masayang nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Habang ang mga bata ay naghahabulan sa damuhan, nilapitan ni Daniel si Grace na tahimik na nakaupo sa ilalim ng isang puno. "Grace," sabi niya, "handa na ako." Tumingin si Grace sa kanya, may pagtataka. Handa para saan? Handa nang maghintay, biro ni Daniel, at sila'y nagtawanan. Pero seryoso pagpapatuloy niya, "Kinausap ko na ang mga anak ko, isa-isa. Sinabi ko sa kanila
kung gaano kakahalaga sa akin. Isang kaba ang gumuhit sa dibdib ni Grace at sinabi ko sa kanila na gusto kong hilingin sa'yo na maging parte ng pamilya natin. Habang buhay, dahan-dahan lumuhod si Daniel Montenegro sa harap ni Grace Reyes. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang singsing na may simple ngunit eleganteng diamante ang kumislap sa ilalim ng araw. Grace, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi mo kailangang maging ina nila. Hindi mo kailangang palitan si Catherine. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Ang kailangan lang namin ay ang iyong pagmamahal, ang iyong liwanag. Papakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay malayang umagos sa mga pisngi ni Grace. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang maliliit na mga yabag. Lumapit ang 5 magkakapatid, nakatayo sa harap nila si Zoe, ang nasa unahan. Bago ka sumagot, Ate Grace, sabi ni Zoe, ang kanyang boses ay matatag at puno ng respeto. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong ate. Gusto lang naming malaman mo. Huminto siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na tumango bilang suporta. Hindi mo papalitan si Mama, malinaw na sabi ni Zoe. Walang sino man ang makakapuno sa pwesto niya sa mga puso namin. Siya ang aming nakaraan at lagi siyang magiging parte sa amin. Isang katahimikan ang bumalot. Pagkatapos ngumiti si Zoe, pero may sarili kang pwesto sa pamilyang ito. Pagpapatuloy niya, isang pwesto na ikaw lang ang makakapuno. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming ngayon at gusto ka naming maging parte ng aming kinabukasan. Kung papayag ka. Ang mga salitang yon na nagmula sa batang dating galit na galit sa kanya ay ang pinakamagandang oo na narinig ni Grace. Tumingin siya sa 5 magkakapatid, pagkatapos ay sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Oo, Daniel. Yes, I will marry you. Isinuot ni Daniel ang singsing sa kanyang daliri. At habang sila'y magkayakap, ang paligid nila ay napuno ng sigawan at palakpakan mula sa 5 batang babae na tumatakbo palapit para yakapin silang dalawa, bumubuo ng isang malaking grupo ng pagmamahalan. Mula sa di kalayuan, nakangiting pinanood sila ni Doña Victoria. Sa wakas, ang reyna ay natutong yumuko sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kasal ay simple, ngunit makabuluhan. Ginanap ito sa mismong hardin kung saan nagsimula ang kanilang bagong simula. Ang 5 magkakapatid, ang nagsilbing mga abay bawat isa, ay may hawak na isang puting rosas bilang simbolo ng alaala ng kanilang ina. Hindi nila pinalitan ang nakaraan. Sa halip niyakap nila ito, nagtayo sila ng isang maliit na memorial para kay Catherine sa isang sulok ng hardin, isang lugar kung saan maaari silang pumunta para mag-alay ng bulaklak at magbahagi ng mga alaala. Ang pamilya Montenegro ay hindi na isang pamilyang wasak na sinubukang buuin muli. Sila ay naging isang bagong uri ng pamilya, isang pamilyang binuo mula sa mga pira-piraso ng nakaraan at pinagdugtong-dugtong ng isang pagmamahal na mas matibay kaysa sa anumang sakit. Isang gabi, ilang taon, pagkatapos ng kasal, nakaupo si Grace at Daniel sa lanay, pinapanood ang kanilang mga anak. Ngayon ay mga dalagita na masayang nag-aasran habang naghahanda para sa isang family movie night. Masaya ka ba? Tanong ni Daniel, hinawakan ang kamay ng asawa. Ngumiti si Grace, isang nangiting puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang pamilya pagkatapos ay sa mga bituin sa langit. May kasabihan sa probinsya namin. Sabi niya, na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo sumisikat ang pinakamaliwanag na bahaghari. Tumingin siya sa mga mata ni Daniel. Oo, mahal ko, sagot niya. Sobrang saya ko.
Sapagkat sa huli ang kwento nila ay hindi tungkol sa isang bilyonaryo at isang tagalinis. Ito ay isang kwento tungkol sa mga pusong nasugatan na natutong magmahal muli. Isang kwento kung paano ang isang pamilya na minsan ay nalunod sa dilim ay natagpuan ang kanilang daan pabalik sa liwanag, hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pag-alala, pagtanggap at pagpili sa isang bagong simula. 2 taon ang lumipas na parang isang panaginip. Ang mansyon ng mga Montenegro na dating sinapupunan ng pighati ay naging isang tahanan kung saan ang bawat sulok ay puno ng buhay. Ang mga halakhak ng mga dalagita ay pumalit sa mga hikbi at ang mga mabibigat na alaala ay dahan-dahang napalitan ng mga bagong masasayang sandali. Sa ilalim ng mapagkalingang pag-aalaga ni Grace at nang muling natagpo ang lakas ni Daniel, ang pamilya ay hindi lang gumaling, sila ay namulaklak. Isang umaga, habang nag-aalmusal, isang makapal at eleganteng imbitasyon ang dumating na may selyo ng Montenegro Foundation. Ito ay para sa taunang charity ball, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong social event ng taon na personal na pinamumunuan ni Doña Victoria. Ito rin ang magiging gabi kung saan si Grace Reyes Montenegro ay formal na ipakikilala sa buong alta sosyedad bilang ang bagong may bahay ni Daniel. Oh, sabi lang ni Grace hawak ang imbitasyon na tila isang mabigat na bato. Mukhang malaki ito. Ito ang pinakamalaking party ng taon. Masayang sabi ng kambal na sina Faye at Sky na ngayon ay mga buhay na 8-year-olds. Pero dagdag ni Ella na ngayon ay isang mahinhing dalagita. Punong-puno yun ng mga taong mapanghusga. Isang anino ng pagkabalisa ang gumuhit sa mukha ni Grace. 2 taon siyang naging asawa ni Daniel, ngunit maingat nilang iniiwasan ang malalaking pagtitipon. Ang mundo niya ay umiikot sa kanyang pamilya at sa maliit na klinika na itinayo ni Daniel para sa mga batang nangangailangan. Ngayon kailangan na niyang harapin ang mundo kung saan siya ay palaging magiging isang outsider. Samantala, sa prestihiyosong international school kung saan nag-aaral si Zoe, ang balita tungkol sa charity ball ay kumalat na. Si Zoe na ngayon ay isang 14-year-old na may mas malalim na pag-unawa sa mundo ay naririnig ang mga bulungan. I heard his new wife used to be their maid, sabi ng isang kaklase. And wasn't Zoe the one who had that breakdown a few years ago, so dramatic? Sagot ng isa pa. Bawat bulong ay parang isang laso na tumatagos sa kanyang mga tainga, binubuhay ang mga multo ng nakaraan na akala niya ay matagal nang nailibing. Ang kumpiyansa na kanyang binuo ay unti-unting gumuho, napalitan ng pamilyar na takot at hiya. Nang gabing iyon sa hapagkainan, habang masayang pinag-uusapan ng pamilya ang isusuot, para sa ball biglang nagsalita si Zoe. Ayokong pumunta. Sabi niya, ang boses ay matigas at malamig. Natahimik ang lahat. Anak, bakit? Tanong ni Daniel. Dahil ayokot, sagot ni Zoe tumayo mula sa kanyang upuan. Pag-uusapan lang nila tayo. Pag-uusapan lang nila si Mama Grace at pag-uusapan lang nila ako. Ang huling salita ay halos pabulong. Tumakbo siya paakyat sa kanyang silid. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mesa. Si Daniel ay napabuntong hininga, hindi alam ang gagawin. Ngunit si Grace, na may pag-unawang hindi matutumbasan, ay tumayo. Ako na ang kakausap sa kanya, sabi niya. Kumatok si Grace sa pinto ni Zoe. Zoe, pwede ba akong pumasok? Walang sagot, ngunit hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Grace. Nakita niya si Zoe na nakaupo sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa dilim. Umupo si Grace sa sahig, hindi sa tabi niya, kundi sa isang distansya na nagpapakita ng respeto. Hindi siya nagsalita bilang isang ina o isang psychologist. Nagsalita siya bilang isang kaibigan. Natatakot ka, sabi ni Grace, hindi bilang tanong kundi bilang isang pahayag. Hindi ako natatakot, mabilis na sagot ni Zoe. Naiinis ako. Naiinis ka dahil totoo ang sinasabi nila.
Mahinahon na tanong ni Grace, na dati akong katulong. Na minsan kang nasaktan ng sobra at gumawa ng isang bagay na pinagsisisihan mo. Tumingin si Zoe sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at pagtatanggol. Hindi masamang maging katulong, Zoe, at lalong hindi masamang masaktan, sabi ni Grace. Ang nakakahiya ay ang maging isang taong mapanghusga, isang taong nakakahanap ng kasiyahan sa sakit ng iba. Huminto siya, hinayaang tumagos ang kanyang mga salita. Hindi tayo pupunta doon para sa kanila, Zoe. Hindi para patunayan ng kahit ano. Pupunta tayo doon bilang isang pamilya para sa isa't isa, para ipakita sa kanila at sa buong mundo na ang pamilyang ito, kahit dumaan sa pinakamalakas na bagyo, ay nakatayo pa rin, magkasama, matatag. Hinawakan niya ang kamay ni Zoe. Ang nakaraan mo ay hindi ang iyong kahinaan. Ito ang iyong kalakasan. Dahil nalampasan mo yon at kasama mo kami. Ang mga salita ni Grace ay tumagos sa puso ni Zoe. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Sige, bulong niya. Pupunta tayo. Kinabukasan ang buong pamilya ay magkakasamang pumunta sa isang mamahaling butik. Ang eksena ay puno ng tawa at sigla. Si Ella ay pumili ng isang simpleng asul na bestida. Ang kambal ay nag-agawan sa isang kulay rosas na gown. Si Arya ay pumili ng isang eleganteng itim. At si Zoe sa tulong ni Grace ay pumili ng isang pulang bestida, isang kulay na sumisimbolo sa katapangan at lakas. Si Grace naman ay pumili ng isang simpleng emerald green gown, isang kulay na nagpapaalala sa kanya ng pag-asa at bagong simula. Ang gabi ng charity ball ay dumating. Habang nasa sasakyan, ang tensyon ay ramdam sa hangin. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Grace. Kaya natin bulong niya. Nang pumarada ang kanilang sasakyan sa harap ng isang grand hotel, huminga sila ng malalim. Isa-isang bumaba. Si Daniel gwapo sa kanyang tuxedo. Si Grace simple ngunit nangingibabaw ang ganda. At ang 5 magkakapatid na ngayon ay mga dalagita nang nagliliwanag sa kanilang sariling paraan. Pagpasok nila sa ballroom na puno ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa, lahat ng usapan ay huminto. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang pamilya Montenegro sa wakas ay buo at nasa publiko. Hinarap nila ang mga titig ng may dignidad. Naglakad sila na parang isang unit, isang pamilyang hindi matitibag. Ngunit habang tinatawid nila ang dagat ng mga tao, nakita nila siya. Sa gitna ng isang grupo ng mga babaeng sosyal nakatayo si Vanessa. Ang kanyang mukha ay perpekto, ang kanyang damit ay mas mahal kaysa sa sasakyan, at sa kanyang mga labi isang ngiti. Ang sumilay isang nangiti na nangangako ng gulo, isang ngiti ng isang ahas na naghihintay lang ng tamang oras para tumuklaw. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang paglapit ni Vanessa at ng kanyang mga kaibigan ay parang isang mabagal na eksena sa pelikula. Bawat hakbang nila ay tila may kasamang panganib. Ang kanilang mga ngiti ay matatamis ngunit ang kanilang mga mata ay kasing talim ng bubog. Daniel, Darling, and Grace. Bati ni Vanessa ang kanyang boses ay parang pulot na may halong lason. Tiningnan niya si Grace mula ulo hanggang paa. You look surprisingly well put together. Daniel must have hired a very good stylist. Bago pa man makasagot si Daniel, si Grace, na ang nagsalita ang kanyang nangiti ay kalmado at totoo. Thank you, Vanessa. Actually, si Zoe ang tumulong sa aking pumili. She has a natural eye for elegance. Ang simpleng sagot ay nagpatahimik kay Vanessa. Ang insulto ay ginawang papuri ni Grace para sa kanyang anak. Sa isang tabi bahagyang ngumiti si Zoe. Score 1 for Grace. Ngunit hindi nagpatalo si Vanessa. Habang nagpapatuloy ang gabi, bawat pagkakataon ay ginagamit niya para magparinig. Oh, Victoria! Sabi niya kay Doña Victoria sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid.
I am so impressed with your foundation's work on mental health. It's so important to support unstable youths. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumingon kay Zoe. Naramdaman ni Zoe ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa man siya makakilos, sumagot si Doña Victoria. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Indeed, Vanessa. At mas mahalaga na turuan natin ang lipunan na huwag husgahan ang mga taong may pinagdaanan. It is a sign of true class, don't you think? Natigilan muli si Vanessa. Score 2 for the Montenegros. Ang huling at pinakamasamang atake ay nangyari nang si Zoe ay pansamantalang naiwang mag-isa malapit sa dessert table. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Vanessa. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Zoe dear," sabi niya sa isang mapagkunwaring bulong. "You look so much better now. It's amazing what a little bit of stability can do. I'm glad you're past your dramatic phase." Huminto siya, tinitiyak na bawat salita ay tumatagos. Crying for attention is so unbecoming for a Montenegro. Ang mga salita ay tumama kay Zoe na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang hiya ay bumalik sa isang iglap. Ang ballroom ay tila umikot. Ang mga boses ay naging isang nakabibinging ingay. Nagsimula siyang manginig. Ngunit bago pa man siya tuluyang malunod sa dilim, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Nakatayo si Grace sa likod niya, parang isang anghel na bantay. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumawa ng eksena. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Vanessa, at sa sandaling iyon ang buong ballroom ay tila nawala. "Vanessa," sabi ni Grace, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y malinaw at matatag sapat para marinig ng mga mesang malapit sa kanila. Ang tunay na kadakilaan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang damit o sa pamilyang pinanggalingan. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Nasusukat ito sa kung paano niya itinataas ang mga nasa paligid niya. Marahang hinaplos ni Grace ang balikat ni Zoe, isang kilos ng pagprotekta at pagpapatatag. At ang pinakamababang uri ng tao, pagpapatuloy niya ang kanyang mga mata, ay hindi bumibitiw kay Vanessa, ay yung gumagamit ng sakit ng isang bata para lang maramdaman na mas nakatataas siya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Ang mga taong nakarinig ay napatingin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Si Vanessa ay namutla, ang kanyang pekeng ngiti ay naglaho. Wala siyang masabi. Nahuli siya natalo at napahiya sa sarili niyang laro. Sa sandaling iyon, dumating si Daniel at si Doña Victoria. Nakita nila ang lahat, ang nanginginig na si Zoe, ang nag-aapoy na mga mata ni Grace, at ang tulalang si Vanessa. Walang sinabi si Daniel. Lumapit lang siya sa kanyang mag-ina at inakbayan sila. Ang kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Ngunit si Doña Victoria, ang dating reyna ng alta sosyedad, ang siyang nagbigay ng huling hatol. Lumapit siya kay Vanessa, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. "Vanessa," sabi niya sa isang boses na malamig at walang emosyon, "I think you've overstayed your welcome." Ang mga salitang iyon na binitiwan ng matriarch ng mga Montenegro ay isang utos na hindi maaaring suwayin. Walang nagawa si Vanessa kundi ang mabilis na tumalikod at maglakad palayo. Ang kanyang pag-alis ay sinundan ng mga mapanghusgang tingin at bulungan. Hindi na nagtagal ang mga Montenegro sa party. Umalis sila, hindi bilang mga talunan, kundi bilang isang pamilyang nagkakaisa na may dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Pagkatapos, isang hikbi ang narinig. Hindi mula kay Zoe, mula kay Grace, na sa wakas ay pinakawalan ang lahat ng tensyon. Biglang yumakap si Zoe sa kanya, isang mahigpit na yakap na puno ng pasasalamat. "Salamat po, Ate Grace," bulong ni Zoe. Huminto siya at pagkatapos ay itinama ang sarili. "Hindi. Salamat po, Mama Grace." Sa unang pagkakataon ng salitang iyon
ay binitiwan niya ng may buong pagtanggap at pagmamahal. Narinig ito ng lahat. Niyakap ni Daniel ang kanyang mag-ina. Ang kambal at sina Ella at Arya ay sumali sa yakapan. Sa loob ng marangyang sasakyan na iyon sa gitna ng gabi, ang pamilya Montenegro ay tunay na naging buo. Pag-uwi nila, hinubad nila ang kanilang mga magagarang damit at sapatos. Nagpalit sila ng mga komportableng pajama. Ang nakakabighaning gabi ng alta sosyedad ay natapos na. Ang natira ay ang init at kaguluhan ng isang tunay na pamilya. Naglabas si Daniel ng isang malaking galon ng ice cream mula sa ref. Nagunahan sila sa pagkuha ng kutsara at kumain ng diretsyo mula sa lalagyan, nakaupo sa sahig ng kanilang malawak na sala, nagtatawanan na parang mga bata. Tinitigan ni Daniel ang kanyang pamilya, ang kanyang matapang na asawa, ang kanyang nagbabalik loob na ina, at ang kanyang 5 kahangahangang mga anak na babae. Naintindihan niya sa wakas, ang lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o pangalan. Ito ay nasusukat sa kakayahan nilang protektahan ang isa't isa mula sa mga bagyo ng buhay at sa kakayahan nilang mahanap ang daan pabalik sa isa't isa, gaano man kadilim ang gabi. At sa gabing iyon, alam niyang ligtas na sila. Sila ay nasa tahanan na.